Binabati kita, aking kapatid, kay Hesukristo. Mga kapatid, nais kong ipaunawa na ang mensaheng ating pagninilayan mula sa talinghaga ng Juan 15 ay malalim at masinsin. Kaya hinati natin ito sa dalawang bahagi, hindi para pahabain, kundi para maunawaan ng buo at lubos. At para sa kanila na ngayon pa lamang ito mapapakinggan, hinihikayat kitang samahan mo ako mula sa simula, sapagkat ang sumunod na pangalawang bahagi ay magiging mas malinaw lamang kapag napakinggan mo muna ang unang bahaging ito na siyang pundasyon. Sisimulan natin ang part 1 na ito, hindi sa tanong kung ano ang kaya nating gawin para sa Diyos, kundi kung kanino tayo nananatili. Sa totoo lang, ako rin ay patuloy na tinatanong ng Panginoon sa mensaheng ito. Hindi ito pag-amin ng kasalanan, kundi pagkilala sa proseso ng pananatili. Mga kapatid, mahalagang linawin ko ito ng mas malinaw. Ang mensaheng ito ay hindi ipinadala ng Diyos sa akin upang ituro lamang, kundi una niyang ipinadala upang ako ay siyasatin. At bago ito naging sermon, ito muna ay naging salamin. Bago ko ito ibinahagi sa inyo, ito ay unang ipinagtapat ng Panginoon sa aking sariling buhay. Mahalagang maunawaan na ang babala ng kasulatan ay hindi lang para sa nakikinig. Ito ay para sa nagdadala o nagpapahayag nito. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi pumipili kung sino ang tatamaan. Hindi nagbibigay ng exemption sa may titulo at hindi umiiwas sa mga naglilingkod. Kaya ayon sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, sumusuri ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Ibig sabihin ang pastor ay hindi exemptado, ang guro ay hindi ligtas sa pagsusuri at ang nangangaral ay hindi nakatataas sa salita o mensahe. Ang totoo, mas nauuna siyang masuri. Ang pagtatanong ng Diyos ay hindi akusasyon. Ito ay paanyaya sa pananatili. Ang tanong ng Diyos ay hindi, bakit ka nagkulang? Kundi, nananatili ka ba sa akin? At ang tanong na iyon ay araw-araw, sa lihim, sa pribado, sa sikreto, sa pagitan ninyong dalawa lamang, kahit sa nangangaral. Ang babala ng Diyos ay hindi parusa, hindi galit, kundi anyaya para hindi tayo malayo sa buhay. At dahil lahat tayo ay mga sanga, umaasa sa pananatili sa parehong puno, lahat tayo ay nangangailangan ng parehong babala. Hindi dahil pare-pareho ang kasalanan, kundi dahil pare-pareho ang pinanggagalingan ng buhay. Ang mensahe ay nagiging mapanghusga lamang kapag ang nangangaral ay tila nasa labas ng saklaw nito. Ngunit kapag ang mensahero o nangangaral ay kasama sa tinutukoy ng salita, ang mensahe ay nagiging paanyaya, hindi hatol. Salamin, hindi martilyo. Paggising, hindi pag-atake. Hindi ko ito ipinapangaral bilang taong ligtas sa babala. Ipinapangaral ko ito bilang taong patuloy ding tinatanong ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi tumatama lamang sa upuan. Tumatama rin ito sa pulpito, sa mismong mensahero. Dahil walang Kristiyano ang eksemptado sa pananatili, kahit ang nangangaral. Mahalagang maunawaan din natin na ang babala ay biyaya ng Diyos. Kung tayo ay tinatanong ng Diyos, hindi iyon tanda ng kanyang galit, kundi patunay na hindi pa niya tayo binibitawan. Ang tahimik na tanong ng Diyos ay, nandiyan ka pa ba kasama ko? At habang naririnig natin ang tanong na iyon, nangangahulugang may pag-asa, may pananatili, may buhay na naghihintay. Ang babala ng Diyos ay hindi para sa iba. Ito ay para sa ating lahat. Dahil ang pananatili ay hindi minsanan, kundi araw-araw. At kung may tatamaan mamaya, hindi dahil may pinapatamaan, kundi dahil ang salita ng Diyos ay tapat na salamin at minsan masakit makita ang sarili. At nais kong ipaunang sabihin na ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi madaling pakinggan. Hindi ito pang-aliw, hindi ito pampagaan ng konsensya. Ngunit naniniwala ako na sa biyaya ng Diyos, ito ay mensahe na magbubukas ng mata at magbabalik ng puso kay Jesus. Bagamat hindi ito komportabling pakinggan, hindi nangangahulugang ito'y mali, kundi dahil tumatama ito sa ating kaibuturan, dahil hindi ito nakatuon sa ating ginagawa, kundi sa ating koneksyon. Dahil aminin man natin o hindi, nasasanay tayo sa mga mensaheng, gawin mo ito, pagbutihin mo iyan, magpursige ka pa. Ngunit ang Juan 15, hindi iyon ang tanong ni Jesus. Ang tanong niya ay, nananatili ka ba sa akin? At ang tanong na iyan ay hindi kayang sagutin ng mga aktibidad o regular at perpektong pagdalos sa mga gawain at panlabas na mga pagganap, kundi ng katotohanan ng puso sa pananatili sa lihim na ugnayan kay Jesus. Ang babala ay hindi para sirain, kundi para magligtas. Dahil likas tayong mahina na hindi tayo komportable na masuri ang ating panloob na kalagayan. Mas madali ayusin ang ating schedule, magdagdag ng gawain, at magpakitang masipag
kaysa humarap sa ating mga espiritual na pagkatuyo, umamin ng paglamig, at aminin na matagal na tayong gumagawa ng hiwalay kay Kristo. Ang Juan 15 ay hindi nagtatanong, busy ka ba? Kundi, buhay ka pa ba sa akin? Dahil hindi lahat ng salita ng Diyos ay pampalubag loob. May mga salitang panggising. Ang salita ng Diyos ay parang gamot. May matamis, may mapait, at may masakit sa una. Ngunit ang hindi komportableng salita ang siyang naglilinis ng sugat. Dahil kung puro matatamis lamang ang maririnig natin, mananatiling nakatago ang impeksyon, lalalim ang problema, at iisipin nating okay tayo kahit hindi na. Mga kapatid, alam kong marami ang hindi ito gustong pag-usapan. Dahil maaring hindi ito bagong bagay sa pandinig sa ilan. Mula noon hanggang ngayon, ang babala ay palaging hindi komportableng pakinggan. Hindi dahil mali ito, kundi dahil tumatama ito sa mga bahagi ng puso na nais nating iwasan. Ang babala ay hindi sumasang-ayon sa kultura ng aliw. Hindi rin ito kaibigan ng pagiging kampante. At ako man din ay hindi nais magdala ng mensahe ng babala. Dahil ang babala ay hindi likas na hinahanap ng puso ng pastol. Ang tunay na pastol ay mas gugustuhing magpahid ng sugat kaysa maghiwa. Mas gugustuhing mag-aliw kaysa manggising. At mas gustuhing magbigay ng pag-asa kaysa magbukas ng sugat. At kung may pagpipilian lamang, pipiliin ng puso ang paghimo kaysa babala. Mas gusto kong magdala ng mensahe ng paghihikayat, sapagkat ang paghihikayat ay mas madaling tanggapin, mas kaaya-ayang pakinggan, at mas mabilis palakpakan. Ngunit hindi lahat ng kailangan ng kaluluwa ay laging kaaya-aya sa pandinig. May mga sandaling ang sugat ay kailangang linisin bago balutin. May mga sandaling ang sakit ay kailangang makita bago ang pagpapagaling. At ang katotohanan din ay kailangang marinig bago may pagbabago. Ang atas na ito ay higit pa sa aking sarili. Ang mensaheng ito ay hindi produkto ng emosyon, hindi reaksyon sa sitwasyon, at hindi personal na opinyon. Ito ay atas. At kapag ang Diyos ang nag-atas, ang kagustuhan ng sarili ay kailangang umurong. Hindi lamang ito tungkol sa iglesia. Hindi lamang ito tungkol sa isang grupo. Hindi lamang tungkol sa isang henerasyon. Ito ay tungkol sa kalagayan ng puso ng bayan ng Diyos. May mga sandaling ang katahimikan ay pagtataksil, ang pag-iwas ay hindi pag-ibig, at ang hindi pagsasalita ay hindi kabutihan. Dahil ang hindi pagbibigay babala ay maaaring magbigay ng kapayapaan sa sandali, ngunit magbunga ng kapahamakan sa huli. Marami ang hindi ito gustong pag-usapan. Ngunit may mga sandaling ang atas ng Diyos ay higit pa sa ating sariling kagustuhan. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang umaaliw. Ito rin ay nagbababala para magligtas. Ang babala ay hindi kabaligtaran ng pag-ibig. Madalas ito ang pinakatotoong anyo nito. Ang babala ay hindi sigaw ng galit, hindi hatol ng tao, kundi bulong ng Diyos bago pa muling huli ang lahat. At hanggat ito ay naririnig pa natin, may panahon pa, may biyaya pa, at may pananatili pa. At kapag sinabi ni Jesus na ang sangang hindi nananatili ay pinuputol, hindi ito panakot. Ito ay pag-ibig na nagsasabing, huwag kang manatili sa huwad, kundi bumalik ka sa buhay. Oo, mas masakit ang paggising kaysa pagpapatulog sa maling kapayapaan. Subalit ang tunay na pag-asa ay nasa katotohanan, hindi sa komportable na kasinungalingan. Ang pag-asa ay hindi okay ka lang kahit hiwalay ka, ayos lang kahit tuyo ka na. Ang tunay na pag-asa ay ito. May paraan para muling mabuhay kung babalik ka at manatili. At iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na ang Juan 15 ay hindi para humadlang, kundi para ibalik ang daloy ng buhay. Hindi lahat ng salita ng Diyos ay komportable, ngunit lahat ng salita niya ay naglilinis. Mas mabuti ang sugat na nagigising kaysa ang ngiting natutulog sa pagkatuyo. Ang Juan 15 ay hindi para sa mga ayaw masaktan. Ito ay para sa mga gustong mabuhay. At kung may bahagi ng mensaheng ito na hindi komportable, maaring iyon ang mismong bahagi na nais linisin ng Diyos sa atin. At iyon ay hindi tanda ng kanyang galit, kundi patunay ng kanyang pag-ibig. Dahil ang Diyos na nagbabala ay siya ring Diyos na nagnanais magpanumbalik. Mga kapatid, hindi kita hinihikayat na ipagtanggol ang iyong sarili. Hindi rin kita hinihikayat na ikumpara ang sarili mo sa iba. Dahil nagbabala ang kasulatan sa kasalanan ng paghahambing sa ating sarili sa iba. Ang hinihiling ko lang ay ito, maging tapat ka muna sa Diyos at sa iyong sarili. Dahil may mga sandali sa buhay Kristiyano na hindi kailangan ng mas maraming aktibidad at perpektong pagdalo.
Hindi kailangan ng mas maraming effort o sariling pagsisikap. Hindi kailangan ng mas maraming pangako, kundi mas malalim na pananatili kay Jesus. Kaya habang binubuksan natin ang Juan Kabanata 15, hilingin natin hindi lang ng kaalaman, kundi ng liwanag. Hindi lang ng pagkakaunawa, kundi ng pananatili. At kung may gagawa ng paggising sa bawat puso, ay hindi kung sino ang nagsasalita sa mensaheng ito ngayon, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Pakinggan natin ito hindi bilang akusasyon o paratang, kundi bilang paanyaya ng pag-ibig mula sa tunay na puno ng ubas at bilang tawag ng isang ama na ayaw mawala ng kahit isang anak. Ngayon nais kong linawin ito ng may kababaang loob. Ang susunod na bahagi ng salita ay hindi ibinigay upang manakot, kundi upang magising. Hindi ito salita ng pagtulak palayo, kundi paanyaya na lumapit muli. Kung minsan ang Diyos ay nagsasalita ng marahan, ngunit may mga sandaling ang kanyang pag-ibig ay kailangang magsalita ng malinaw. Hindi upang hatulan ang puso, kundi upang iligtas ang kaluluwa. At narito ang pahayag ng babala at biyaya sa talinghaga sa Juan 15:5 hanggang 8. Ako ang tunay na puno ng ubas, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itinatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ibibigay yun sa inyo. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayon, napapatunayang kayo'y mga alagad ko. Kapatid, mula sa talinghagang ito, mapapansin itinatanong ng Panginoong Hesus kung tayo bilang isang Kristiyano ay tunay na namumunga. Sa panahon ngayon, marami ang nagpapahayag o nagsasabing sila'y Kristiyano. Ngunit ang tanong ni Hesus ay hindi ang pariralang, regular ka bang dumadalo o sumasamba tuwing linggo? Regular ba ang pagbibigay mo ng ikapo? O pinagbuti mo ba ang iyong mga pagganap? Kundi malinaw na itinatanong sa talinghaga na kung ikaw ba bilang Kristiyano ay namumunga. Ipinapahiwatig nito sa ating mga gawa na hindi sapat ang titulo, hindi sapat ang tradisyon, hindi sapat ang relihiyon. Dahil ang tunay na Kristiyano ay may resultang bunga. At ito ang bunga ng pagsunod, pagbabagong buhay, katapatan at katwiran. Mula sa talata, mauunawa ang hindi nagpaligoy-ligoy sa Jesus. Sinabi niya ng tuwiran ang malupit na mga pananalita, ngunit totoo na ang hindi namumunga ay pinuputol at itinatapon sa apoy na tumutukoy sa apoy sa impyerno. Hindi ito kwento ng paghihiganti, kundi ng katotohanang espiritual na dapat nating pag-isipan ngayon. Nang sabihin ni Jesus ang katagang ang hindi nananatili sa akin, pansinin natin ang unang linya. Hindi sinabi ni Jesus ang hindi nakakaalam sa akin, ang hindi dumadalo sa gawain, ang hindi relihiyoso. Ang sinabi niya ay ang hindi nananatili sa akin. Ibig sabihin na posible pala na kilala mo siya, binibigkas mo ang pangalan niya, nasa paligid ka niya, ngunit hindi ka pa rin nananatili sa kanya. Ang pananatili ay hindi pagkakakilala lamang. Ito ay patuloy na ugnayan gaano ka man kaabala sa buhay. Hindi ito minsanan, hindi bisita, hindi tuwing may kailangan lamang, at hindi kapag naisip o naalala mo lang siya. Ngayon mababasa ang katagang kapag hindi tayo nananatili bilang sanga sa puno ng ubas na naglalarawan kay Jesus, ay tulad ng sangang itinatapon at natutuyo. Napakahalaga nito. Pansining hindi agad sinabi ni Jesus na sinusunog. Ibig sabihin na may proseso muna. Ang salitang itinatapon at natutuyo, ibig sabihin na hindi biglaan ang pagkatuyo o hindi agad napapansin, kundi dahan-dahan itong nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Maraming Kristiyano ang aktibo pa rin. Nagsasalita pa rin tungkol sa Diyos habang sa kanilang loob ay tuyo na. Alam nating walang sanga na naputol mula sa puno ang patuloy na nabubuhay. Makikita ang unti-unting pagkatuyo nito sa paglipas ng mga araw. Ibig sabihin lamang na kapag tuyo na, wala ng daloy, wala ng katas, at wala ng buhay. Hindi dahil ayaw ng Diyos magbigay, kundi dahil hiwalay na sa puno ang sanga. At ang mahalagang paglilinaw, hindi lahat ng tuyo ay agad nasusunog. Ang Diyos ay matyaga. Ang pagkatuyo ay babala, hindi agarang hatol. Kaya ang tanong ay ano ang gagawin mo kapag napapansin mong ikaw ay natutuyo?
Ang Juan 15 ay hindi nagsabing kapag natuyo ka, ay tapos ka na. Kaya sinabi sa pangalawang Pedro 3:9, ang Diyos ay matyaga. Binibigyan lamang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang konteksto sa Juan 15 ay paanyaya na bumalik ka at manatili. Ngayon sinabi rin ni Jesus ang salitang tinipon at inihagis sa apoy. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang bahaging madalas kinatatakutan, kaya linawin natin ang mahinahon. Ang apoy sa kasulatan ay simbolo ng paghatol at sa kapareho simbolo rin ng paglilinis. Ang punto ni Jesus ay hindi pananakot, kundi pagpapakita ng seryosong resulta o kahihinatnan sa patuloy na pagkikipaghiwalay mula sa puno na pinanggagalingan ng buhay at lakas. Dahil tayo bilang kanyang sanga na ayaw manatili, ayaw kumonekta, at ayaw bumalik, ay nagiging walang silbi sa layunin ng puno. Hindi dahil galit ang puno, kundi dahil wala ng daloy ng buhay. Ngunit para kanino ito sinasabi ni Jesus? Hindi ito para sa mga Kristiyanong naghahanap, bumabalik, at nagsusumikap manatili kahit mahina. Ito ay para sa Kristiyanong kampante, komportable, maligamgam, at nasanay na sa gawain o rutina, ngunit wala ng ugnayan sa Kanya. At para sa Kristiyanong nagsasabing, okay naman ako, kahit ang totoo ay matagal nang walang panalangin, walang luha, walang pagkagutom sa Diyos, sa personal na pakikipagniig sa Diyos sa sikreto. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi, may kasalanan ba ako? Kundi, nananatili pa ba ako sa puno na si Jesus? Ang tanong ay hindi, masipag ba ako? Kundi, may daloy pa ba ng buhay ni Kristo sa akin? Ngayon narito naman ang pag-asa sa loob ng babala ni Jesus. Mga kapatid, kung naririnig mo ang pananalitang ito ng may kirot, tandaang iyon ay biyaya, dahil ang tunay na patay sa espiritu ay hindi na nakakaramdam. Ang Juan 15:6 ay hindi isinulat para tayo itaboy, kundi para ibalik tayong kanyang sanga sa puno. At hanggat may paanyaya na manatili, may pag-asa. At kung ikaw ay pagod, tuyo, o kampante na, hindi ka tinatawag ng Diyos para mas magsumikap, kundi para bumalik at manatili. Hindi sa gawa, hindi sa ingay, hindi sa relihiyon, kundi sa Kanya mismo ng direkta. Dahil hindi tayo nabubuhay sa pagsusumikap sa ating sariling lakas, kundi sa pananatili sa ating ugnayan kay Jesus. Ang unang ipinupunto ni Jesus na kapag kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Nangangahulugang ang hindi namumungang Kristiyano ay hindi ibig sabihin na kulang sa talino, kulang sa lakas ng loob, at kulang sa disiplina. Ang ipinupunto nito ay dahil kulang sa pananatili kay Kristo. Dapat nating maunawaan na ang bungang hinihiling mula sa atin ay ang resulta ng ating mga gawa. Hindi produkto ng ating pagpipilit at sariling mga pagsisikap sa labas ng kahilingan ni Jesus na manatili kayo sa akin. Dahil ang espiritual na pamumunga ay hindi gawa mula sa ating sarili, kundi daloy ng buhay ni Kristo sa atin. Ito'y dahil ang sanga kung saan tayo bilang kanyang mga tagasunod ay walang buhay kung ito'y hiwalay sa puno ng ubas na walang iba kundi si Jesus. At kung tayo ay hiwalay sa puno, inilalarawan nito ang pagkakaputol ng ating koneksyon kay Kristo. At kapag tayo ay hindi tunay na konektado kay Jesus, nagre-resulta ito sa mga sumusunod na mga konsekwensya o mga kahihinatnan. Gaya ng hindi nakakapagdasal ng tapat, walang gana sa salita, walang kapangyarihan laban sa tukso, at nagiging Kristiyanong panlabas na gayak, ngunit walang laman ang loob. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus ang salitang, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi niya sinasabing may kaunti kayong magagawa, o may magagawa kayo, ngunit kulang. Kundi, malinaw na wala kayong magagawa. At maiisip mo na ito ang pinakamatinding salita sa konteksto. Larawan nito, umaasa sa disiplina, hindi sa dependensya. At sinasabi niya sa sarili, ginagawa ko ang tungkulin ko. Hindi ako absent, naglilingkod ako, ngunit bihira ang panalangin. Wala ang pag-iyak sa presensya ng Diyos at hindi na humihingi ng tulong kay Kristo. Kaya sariling lakas ang pinanggagalingan, hindi mula sa buhay at lakas ni Jesus. Nagiging defensive kapag binawas to, madaling masaktan, ayaw sa pagtutuwid, laging may dahilan, at galit kapag pinagsabihan dahil ang ginagawa ay galing sa ego, hindi sa relasyon. May anyo ng kabanalan, ngunit walang lambing. Tama ang sinasabi, maliwanag ang paninindigan, ngunit matigas ang puso. May anyo ng katotohanan, ngunit wala ang pag-ibig. Walang lalim sa pribadong buhay, gaya ng maayos lamang sa publiko, aktibo sa church, ngunit walang personal na debosyon.
Walang tahimik na pananatili at ang relasyon ay nakadepende sa entablado, hindi sa pribado. Walang word intake o kawalan ng pagtanggap, pakikinig o pagsasabuhay ng salita ng Diyos na karaniwang nangangahulugang hindi nagbabasa ng Biblia, hindi nakikinig o tumatanggap ng aral ng Diyos, at hindi isinasabuhay ang kanyang mga utos. At kung magkagayon, ay nagiging espiritual na gutom o nanghihina, nanlalamig sa pananampalataya, nagiging madaling matukso o malinlang, at nawawala ng direksyon sa buhay. Sa kalaunan humahantong sa paglayo ng puso sa Diyos, pagkawala ng ugnayan sa Kanya, at ang panloob na katahimikan ay napapalitan ng kalituhan. Kaya ang bunga ay panlabas lamang. May attendance, may aktibidad, programs, ngunit kulang sa transformasyon sa karakter, kapakumbabaan, pagsisisi at pagsunod. May galaw ngunit walang pagbabago. At ang mahalagang paglilinaw, hindi ito tumutukoy sa Kristiyanong nadapa, Kristiyanong may pinagdaraanan, at Kristiyanong pansamantalang mahina. Ang tinutukoy dito ay lifestyle at pattern, hindi insidente at hindi kapanahunan. At ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang mga pananalitang, basta aktibo ako sa church, okay na ako. Ngunit hindi iyan ang sinabi ni Jesus. Ang sinabi niya ay manatili kayo sa akin. Hindi dahil perpekto ang pagdalo, regular na naglingkod at nagpakasipag, kundi manatili. Kaya ang tanong ay hindi, may ginagawa ba ako para sa Diyos? Kundi, may ginagawa ba ang Diyos sa akin? Dahil kahit hiwalay kay Kristo, maaari kang maging abala, ngunit hindi ka namumunga. Ang pagiging abala ay hindi automatikong ebidensya ng pananatili kay Kristo. Dahil kung hiwalay tayo kay Kristo, maaari tayong maging abala, ngunit ang pagiging abala ay hindi katumbas ng pagiging buhay. Dahil maaari tayong gumagawa ng marami, ngunit hindi iyon nangangahulugang may bungang nagmumula sa Kanya. Ngayon ang tanong, bakit posible ang abala, ngunit walang bunga? May gawain, ngunit walang daloy. Ang sanga ay maaring nakakabit sa istruktura, ngunit kung walang katas, wala na itong buhay. Ang abala ay aktibidad, schedule, at tungkulin. Ang bunga ay karakter, pagbabago, at buhay na dumadaloy mula kay Kristo. Dahil ang gawain ay maaring galing sa disiplina, hindi sa pananatili. May mga gawain na kayang gawin ng laman, ngunit may mga bunga na espiritu lamang ang makapagbubunga. Dahil maaari kang maglingkod dahil sanay ka na, maaari kang magturo dahil alam mo na, at maaari kang mamuno dahil may kakayahan ka. Subalit kung hiwalay kay Kristo, ang ginagawa ay produkto ng sarili, hindi bunga ng ugnayan. Ang pagiging abala ay maaring magtago ng espiritual na kawalan, dahil mas madaling magpakaabala kaysa humarap sa katahimikan kasama ang Diyos. Ang abala minsan ay panakip sa pagkatuyo, takas sa pananatili, at ingay para hindi marinig ang tawag ng Diyos. Ano nga ba ang Juan 15 na lente? Muli, kung wala kayo sa akin, wala kayong magagawa. Hindi sinabi ni Jesus, kaunti lang ang magagawa ninyo. Kundi, wala. Ibig sabihin, may mukhang gawain, ngunit walang hanggang bunga. Ang huwad na bunga ay mukhang totoo, ngunit wala itong buto, walang buhay, at walang pagpaparami. Ganito ang abalang hiwalay kay Kristo. May anyo, ngunit walang buhay. Ang gawain ay maaaring magpatuloy kahit hiwalay kay Kristo. Ngunit ang bunga ay imposible kung walang pananatili. O kaya mas mahalaga sa Diyos ang daloy ng buhay kaysa dami ng ating ginagawa. Kaya ang sagot ay hindi gawin mo pa, kundi bumalik at manatili. Ngayon, linawin natin ito ng may balanse at ligtas sa maling pagkaunawa. Dahil ito ang isa sa pinakamadalas na misinterpretasyon na pahayag ni Jesus, kung saan sinabi niyang, manatili kayo sa akin. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin nito? At ano ang hindi nito ibig sabihin? Una, ano ang hindi ibig sabihin ng manatili? Hindi sinabi ni Jesus na dumalo kayo sa akin, maglingkod kayo sa akin, o pagbutihin ninyo para manatili kayo. Bagamat mahalaga ang pagdalo sa iglesia, paglilingkod, at kasipagan, hindi ito ang pinagmumula ng pananatili. Ibig sabihin, posibleng perpekto ang attendance, regular ang serbisyo, masipag sa gawain, ngunit hindi pa rin nananatili. Dahil ang pananatili ay relational, hindi institutional. Ano nga ba ang positibong kahulugan ng manatili? Ang salitang Greek na ginamit ni Jesus ay meno, na nangangahulugang manatili, manirahan, tumigil, o magpatuloy sa ugnayan. Ibig sabihin nito, hindi ito nangangahulugang bisita, hindi ito attendance,
kundi ito ay paninirahan ng puso. Ang pananatili ay hindi una sa gawain, kundi sa ugnayan. Ang pananatili ay patuloy na pag-asa kay Kristo, patuloy na pakikipagniig, patuloy na pagdepende, at patuloy na pagbabalik sa Kanya. Hindi ito nakadepende sa dami ng ginagawa o dami ng oras na ginugol sa simbahan, kundi kung saan bumabalik ang puso mo araw-araw. At ito ang isang napakahalagang tanong. Posible ba ang pananatili kahit nasa loob ng tahanan? Ang sagot ay oo, lubos at madalas doon talaga nagsisimula. Anong talata sa kasulatan ang sumusuporta dito? Sinabi mismo ni Jesus sa Matthew 6:6, "Pumasok ka sa iyong silid, isara ang pinto at manalangin sa iyong ama na nasa lihim." Nangangahulugan lamang na hindi nito kailangang pumunta sa ibang partikular na lugar, simbahan o anumang templo na ginawa o itinayo ng kamay ng tao. Simpleng ang utos ay isang lugar o espasyo lamang sa loob ng iyong tahanan. Ito'y dahil ang pakikipag-usap sa Diyos ay personal, tahimik at pribado. Dahil ang pananatili ay nangyayari sa tahimik na oras, sa lihim na panalangin, sa pagbabasa ng salita at sa pakikinig, hindi lamang pagsasalita. Ang sikretong lugar ang ugat ng panlabas na bunga. At ito ang balanse. Dahil napakahalaga nito para sa paglilinaw. Ang pananatili ay hindi dahilan para iwan ang pagtitipon o iglesia. Ang pananatili ay hindi paumanhin o katwiran para maging isolated o hiwalay sa iglesia o pagtitipon. Ang pananatili ay hindi kontra sa paglilingkod. Sa halip, ang tunay na pananatili ang nagbibigay buhay sa pagdalo, paglilingkod at kasipagan. Dahil kapag tama ang ugat, magiging natural ang pagdalo, magiging malusog ang paglilingkod, at magiging may pahinga ang kasipagan. Ang isang malinaw na larawan nito, ang pananatili ay hindi kung gaano ka kadalas nasa bahay o templo ng Diyos, kundi kung ang Diyos ba ay may tahanan pa sa puso mo. At oo, ang simbahan ay mahalaga, ang pagtitipon ay mahalaga, ngunit ang relasyon kay Kristo ay nagsisimula sa sikreto, lihim o pribado. Dahil ang praktikal na Kristiyanong nananatili sa araw-araw ay may oras kay Jesus sa pribado, kahit walang nakakakita. Bumabalik sa Kanya sa panalangin o pakikipagniig sa sikretong lugar kapag pagod, hindi lamang kapag may ministry o pagtitipon. Humihingi ng tulong sa Kanya at hindi lang nagbibigay ng serbisyo, at mas inuuna ang pakikinig kaysa paggawa. Ito ay pamumuhay ng sanga na nakakabit sa pinanggalingan ng puno, hindi nakabatay sa performance. Hindi sinabi ni Jesus na magpakaabala kayo. Ang sinabi niya ay manatili kayo. Ang pananatili ay hindi nasusukat sa attendance. Nasusukat ito sa kung saan naninirahan ang iyong puso. Dahil kung nananatili ka kay Kristo sa lihim, ang bunga ay natural na lilitaw sa hayagan. Oo, ang pananatili ay posible at makapangyarihan kahit sa loob ng sariling tahanan, sa lihim na pakikipagtagpo sa Diyos. At mula roon, ang church life ay nagiging bunga, hindi sa kondisyon. Ang serbisyo ay nagiging nag-uumapaw, hindi sa presyon. Mga kapatid, maaari nating pag-uusapan sa hiwalay na paksa ang tungkol sa pahayag na ito ni Jesus sa Matthew 6:6, patungkol sa lihim na pagkikipagtagpo sa Diyos sa pribado sa loob ng ating tahanan sa ibang pagkakataon sa kalooban ng Diyos. Mahalagang bigyan natin ito ng mas malinaw, malalim at balanse. Dahil maraming debate at salungatan kung ano talaga ang larawan nito sa ating tunay na ugnayan kay Kristo. Hindi laban sa iglesia, pagtitipon o gawain, kundi pabor sa tunay na ugnayan. Ngayon sa pagpapatuloy sa kahulugan ng talinghaga, kung saan mababasa rin sa teksto na ang Kristiyanong hindi namumunga ay pinuputol. At ito ang bahagi na hindi gustong pag-uusapan ng marami. Ang bahagi na iniiwasan o bihirang ituro sa mga pagtitipon sa simbahan. Aminin man natin o hindi, gusto natin pawang pagpapala lang si Jesus. Pangako lang, biyaya lang. Ngunit si Jesus mismo ang nagsabi na ang sanga na hindi namumunga ay pinuputol ng Ama. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpuputol? Ipinapahiwatig nito ang disiplina ng Diyos. Ibig sabihin na binubunot niya ang mga bagay na nagpapahina sa iyo. Pangalawa, pagbabawas ng pribilehiyo. Ibig sabihin na ang hindi nagagamit sa kanyang kaharian ay inaalis sa posisyon. Pangatlo, pagbabala ng paghuhukom. Ibig sabihin na ang Kristiyanong tumutukoy sa sanga na hindi namumunga ay inilalarawan na itinatapon at sinusunog sa apoy. Ngunit hindi ito ibig sabihin na agad mawawala ang kaligtasan, kundi ito ay matinding babala na ang totoong sanga ay dapat may totoong bunga.
Dahil ang sanga na walang bunga ay maaring nakakabit sa puno, ngunit hindi buhay. Naroon, ngunit walang epekto. Tila malapit o nakadikit, ngunit hindi tunay na konektado. Ano ang literal na larawan ng pamumuhay sa salitang malapit o nakadikit, subalit hindi tunay na konektado? Sa agrikultura ng ubas na pamilyar sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus, may malinaw na pagkakaiba ang sangang tunay na nakakabit at sangang mukhang nakakabit, ngunit wala ng daloy ng buhay. Ang sangang tunay na nakakabit ay may daloy ng katas mula sa puno, at kahit hindi agad namumunga, may palatandaan ng buhay. Ano naman ang tila nakakabit ngunit hindi konektado? Ito ay maaring sangang nakakabit lang sa puno. Dating nakakabit ngunit natuyo na ang hiwa. May pisikal na lapit ngunit wala ng daloy ng buhay. Malapit sa puno ngunit hiwalay sa pinanggalingan ng buhay. Hindi ito laging halata sa unang tingin. Minsan mukha pa ring sanga, subalit kapag hinintay ang panahon ng bunga, ay walang lumalabas. At ito ang ipinapahiwatig ng espiritual na kahulugan kay Kristo. Kapag sinabi ni Jesus ang kataga, ang sanga na hindi nananatili sa akin. Hindi niya sinasabing hindi kailanman lumapit, o hindi kailanman sumama, o hindi kailanman naging bahagi ng komunidad, kundi hindi na nananatili sa buhay na ugnayan. Paano ito lumalabas o mailalarawan sa kasalukuyang pamumuhay Kristiyano? Larawan ito, malapit sa mga bagay ng Diyos, ngunit malayo sa Diyos mismo. Laging nasa church, aktibo sa ministry, sanay sa Kristiyanong lengguwahe, ngunit bihira ang personal na panalangin. Walang pribado o tahimik na pakikipagniig kay Kristo, at ang relasyon ay napapalitan ng rutina. Malapit sa puno o pangalan ni Jesus, ngunit wala ng daloy ng buhay. May anyo ng pananampalataya, ngunit walang transformasyon. Makikita ito kapag wala pa ring pagbabago sa ugali, may mataas na pagtingin sa sarili, madaling mainis, magalit, mainggit, at nakikipagkompetisyon at lihim na kasalanan. Walang bunga ng espiritu na ipinapahiwatig sa Galatia 5. Matagal ng Kristiyano, ngunit walang pagbabago. Nakadikit sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi konektado sa kanyang buhay. Umaasa sa posisyon o titulo, ngunit hindi sa pananatili sa ugnayan kay Jesus. Halimbawa, sinasabi niya sa kanyang sarili, leader ako, servant ako, matagal na ako sa pananampalataya. At kapag may nakita silang ibang Kristiyanong lumalago ng tunay, nakakadama sila ng lihim na kompetisyon o pagkainggit. Sa ganun pumapasok ang paghahambing sa sarili sa iba, hindi sa pamantayan ni Jesus. Ang kanilang depensa, 5 taon, 10 taon, 20 taon, 30 taon, o higit pa ako naglilingkod. Marahil nakatagpo ka na ng mga leader na nasa posisyon, kung saan sinasabi niyang bago ka pa lang sa pananampalataya. Subalit hindi ang haba ng ating paglilingkod, posisyon, titulo, o pagiging matagal ng Kristiyano ang sukatan ni Jesus. Hindi kailanman ginawang sukatan ni Jesus ang haba ng panahon ng paglilingkod, kundi ang katapatan ng puso at pagsunod sa kalooban ng Ama. Kaya naman sinabi sa Mateo 20:16, marami ang huli na magiging una, at ang una ay magiging huli. Ibig sabihin na hindi sa tagal, kundi sa bunga. Hindi tinanong ni Jesus kung gaano ka nakatagal sa paglilingkod, kundi may bunga ba ang buhay mo? May pag-ibig ba? May pagpapakumbaba ba? O may pagsunod ba? Kaya sinabi sa Mateo 7:16, makikilala mo sila sa kanilang bunga. May mga taong matagal na sa simbahan, ngunit tumigil na sa paglago. Mayroon ding bago palang naligtas, ngunit bukas ang puso at mabilis lumago. At may babala si Jesus laban sa espiritu ng paghahambing. Alam nating ang inggit at lihim na kompetisyon ay hindi galing sa espiritu ng Diyos. Kaya sinabi sa Juan 21:22, ano naman sa iyo, sumunod ka sa akin. Ito ang sagot ni Jesus kay Pedro nang ikumpara niya ang kanyang sarili kay Juan. Ibig sabihin hindi sukatan ang ibang tao, si Kristo ang sukatan. Ang kaalaman ay hindi otoridad kung walang karakter. Ang madalas na linyang matagal na ako sa paglilingkod, leader ako, alam ko na iyan, ay mapanganib kapag ginamit upang patahimikin ang iba, pigilan ang paglago ng iba, at ipagtanggol ang kataasang loob at sariling kayabangan. Kaya sinabi sa unang Korinto 8:1, ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagtatayo. Ang tunay na leader ay hindi natatakot maturuan, sapagkat alam niyang ang Diyos ay maaring magsalita kahit kanino. Kaya gaya ng sinabi, hindi sukatan ng Panginoon ang tagal ng paglilingkod, kundi ang lalim ng pagsunod at bunga ng buhay.
Ang pagiging matagal sa paglilingkod sa simbahan ay biyaya, ngunit hindi ito lisensya para tumigil sa paglago. Sa kaharian ng Diyos, hindi tayo nag-uunahan, kundi sabay-sabay na lumalago. O kaya ang tunay na otoridad sa paglilingkod ay hindi nanggagaling sa tagal, kundi sa pagiging kahawig ni Kristo, mapagpakumbaba, handang matuto, at nagmamahal sa kapwa. Kaya ang paalala ng Diyos sa puso ng isang lingkod, ang inggit ay sinyalis na may sugat pa sa loob. Ang defensive spirit ay madalas takot mapag-iwanan. Ngunit ang mapagpakumbabang puso ay laging ligtas sa kamay ng Diyos. Kaya sinabi sa Santiago 4:6, ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Ngunit wala ng pagsunod kapag wala nang nakakakita. Nawawala ang takot sa Diyos at mas mahalaga ang imahe kaysa integridad. Ang koneksyon ay panlabas, hindi panloob. Kung dati buhay, ngayon tuyo. May mga taong tunay na namunga noon. Malalim ang relasyon noon at may sigla at init noon. Ngunit napabayaan ang pananatili. Unti-unting humihiwalay, natuyo, hindi dahil biglaan, kundi dahil dahan-dahan. Ngunit hindi lahat ng tuyo ay huwad mula sa simula. May tuyo dahil tumigil sa pananatili. At ang mahalagang paglilinaw nito, hindi ito tumutukoy sa taong may kahinaan, o taong nadapa, o taong may pinagdaraanan. Ang pinag-uusapan dito ay pattern ng pamumuhay na hiwalay sa pananatili, hindi sa pansamantalang kahinaan. Ang babala ni Jesus ay hindi lumayo kayo o patunayan nyo na kayo'y buhay, kundi kumabit kayo sa akin. Ako ang buhay. Kaya ang tanong ay hindi, mukha ba akong Kristiyano? Kundi, may daloy ba ng buhay ni Kristo sa akin? Ang Diyos ay nagmamahal, banal at makatwiran. Kaya kailangan niyang harapin ang kasalanan. Kaya ayon sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. At ang tunay na pag-ibig ay may katarungan at katwiran, na ayon naman sa awit 89:14. At sinabi rin sa Hebreo 12:6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina at pinarurusahan. Ang parusa ng Diyos ay bahagi ng kanyang katarungan. Dahil kung ang Diyos ay puro pag-ibig lamang at hindi nagpaparusa, hindi nagdidisiplina, lalabas na walang pananagutan ang kasamaan, walang hustisya para sa mga biktima, at walang saysay ang tama at mali. Ang parusa ay hindi kabaligtaran ng pag-ibig, kundi bunga nito. At ang dalawang anyo nito, pagdidisiplina para sa pagbabago at pagsisisi, at paghuhukom sa patuloy na tumatanggi sa katotohanan. Ang layunin ng Diyos ay pagsisisi at pagbabalik loob, hindi ang kapahamakan ng tao. Kaya sinabi sa pangalawang Pedro 3, hindi ibig ng Diyos na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisisi. At dahil siya ang Diyos ng pag-ibig, katwiran, katarungan at pagpaparusa, pinuputol niya ang anumang huwad na koneksyon sa ministeryo o sa kanyang kaharian. Ang kanyang disiplina ay hindi puot, kundi pag-ibig na nagtutuwid. Ang kanyang layunin ay kaligtasan, hindi kapahamakan. Ito ay hindi pahayag ng galit, kundi pahayag ng banal na pag-ibig. At kailangan nating ituwid ang maling akala na kung mahal ako ng Diyos, hahayaan niya akong manatili kahit hindi na ako namumunga. Hindi iyon ang larawan ng Diyos sa Juan 15. Ang pagpuputol ay gawa ng isang mapagmahal na ama. Sa Juan 15, ang ama ang tagapag-alaga ng ubasan. Hindi siya maninira. Siya ay nagmamasid, naglilinis at nag-iingat. Ngunit bakit siya pumuputol sa sanga na hindi namumunga? Hindi dahil bigo siya, hindi dahil galit siya, o hindi dahil napagod siya, kundi dahil ayaw niyang magpatuloy ang huwad. Ayaw niyang lukuhin ang iba. Ayaw niyang sirain ang buong ubasan. Ang pagputol ay pag-ibig na tumatangging pahintulutan ang kasinungalingan. Ano nga ba ang huwad na koneksyon? Ito ay hindi kahinaan. Hindi ito pagkakamali. Hindi ito panahon ng pagkikipagbuno. Ang huwad na koneksyon ay posisyon na walang pananatili, titulo na walang buhay, impluwensyang wala ng pagsunod, at ministeryong hiwalay na sa presensya ng Diyos. Bakit kasama dito ang mga Kristiyanong leader? Dahil mas mataas ang pananagutan kapag mas mataas ang impluwensya. Kaya sinabi sa Lucas 12:48, sa binigyan ng marami, hahanapan ng marami. Ang leader ay hindi lang sangang namumunga para sa sarili. Sila ay sangang pinanggalingan ng lilim, direksyon at halimbawa. At kapag ang leader ay hindi na nananatili kay Kristo, namumuhay sa sariling lakas, naglilingkod para sa imahe, hindi para sa kaharian, nagtuturo ng tama ngunit namumuhay ng taliwas, mas malaki ang pinsala.
Kaya ang Diyos sa kanyang pag-ibig, kumikilos. Ngunit tandaang ang pag-alis sa posisyon ay hindi laging pagtatapon. Napakahalagang linawin ito. Kapag ang Diyos ay nag-aalis ng leader sa posisyon, nagpapahinto sa ministeryo, at nagpapatahimik sa isang tinig, hindi ibig sabihin na wala na siyang pakialam. Tapos na ang biyaya, itinakwil na ang tao. Ang totoo, madalas ito ay isang pagkakataon ng pagliligtas ng kaluluwa ng isang leader para sa tamang landas. Dahil mas mabuti ang mawala ng posisyon kaysa mawala ng kaluluwa. Mas mabuting mawala ng entablado kaysa mawala ng ugnayan kay Kristo. Hindi ito sermon laban sa mga leader. Ito ay paalala para sa lahat, lalo na sa mga pinaghawak ng impluwensya. Dahil mas mahalaga ang pananatili kaysa posisyon. Mas mahalaga ang relasyon kaysa reputasyon. At mas mahalaga ang buhay kaysa titulo. Dahil ang Diyos ay mas handang alisin ang papel kaysa hayaang mabulok ang puso. Hindi siya nagpuputol dahil siya'y galit. Siya ay pumuputol dahil mahal niya ang puno. Dahil mas mabuting mawala ng posisyon sa liwanag kaysa manatili sa entablado ngunit hiwalay kay Kristo. Siya ay hindi nagtatanggal ng mga tao. Tinatanggal lamang niya ang huwad na koneksyon. At kapag ang Diyos ay kumikilos sa posisyon ng isang leader, hindi niya inuuna ang titulo. Inuuna niya ang puso. Hindi iyon para ipahiya, wasakin o itapon, kundi isang banal at mapagmahal na pagkilos ng Diyos upang itigil ang pinsala. At kapag ang leader ay hindi na nananatili kay Kristo sa lihim, may panganib na ang impluwensya niya ay magdala ng sugat. Kahit hindi niya sinasadya, hindi lahat ng pinsala ay lantad. May pinsalang unti-unti, tahimik at espiritual. At ang Diyos bilang mabuting Ama, hindi niya hahayaang lumala ito. At upang iligtas ang puso, mas mahalaga sa Diyos ang puso ng leader kaysa kanyang papel. Dahil mas mabuti ang pansamantalang pagtigil kaysa permanenteng pagkasira ng loob. Kaya sinasabi sa kasulatan na ano ang pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong mundo, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Mahalaga sa Diyos ang protektahan ang kanyang kaharian. Ang posisyon ay pinagkakatiwala, hindi inaangkin. At kapag ang isang leader ay may pangalan ngunit walang pananatili, may gawain ngunit walang ugnayan, may plataporma ngunit walang presensya ng Diyos sa kanyang ginagawa, ang kaharian ang nanganganib. Kaya minsan ang Diyos mismo ang nagpapatigil sa isang papel. Alalahanin ding ang Diyos ay hindi tulad ng tao na nagtatapon kapag tayo ay nagkamali. Ang pagtigil ay hindi pagtatapos. Madalas ito ay pag-uwi. At kung may leader na inalis sa posisyon, hindi iyon para ipahiya, kundi para itigil ang pinsala, iligtas ang puso, at protektahan ang kanyang kaharian. At kung tayo man ay pinatigil, pinahinto, o inalis sa isang papel, hindi ibig sabihin na tapos na ang Diyos sa atin. Baka sinasabi niya lang, anak, bumalik ka muna, manatili ka muna sa akin. Dahil mas mahalaga sa Diyos ang manatiling anak kaysa manatiling leader na hiwalay sa pananatili sa puno. Dahil ang leader na nananatili kay Kristo ay laging may kinabukasan sa kanyang kaharian. Ang susi ay manatiling nakakabit sa puno na nagbibigay ng buhay, lakas at kapangyarihan. Ano ang biblikal na mga halimbawa nito? Si Haring Saul, pinahiran para sa isang posisyon ng pagiging hari ng Israel. Itinaas, ngunit hindi nananatili sa pagsunod. Kaya ang Diyos sa kanyang katarungan, inalis ang kanyang kaharian. Ngunit binigyan pa rin ng pagkakataong magsisi. Ang mga Pariseo, may otoridad, may kaalaman, ngunit wala ang puso ng Diyos. Inihayag ni Jesus ang kanilang pagiging huwad, hindi para sirain, kundi para iligtas ang mga nalilinlang. Kaya mababasa ang mensahe ni Jesus sa iglesia ng Efeso, isa sa 7 iglesia na ipinahayag sa Aklat ng Pahayag 2, kung saan bagamat nagtataglay sila ng tamang doktrina, kasipagan at pagtsatsaga sa paglilingkod, subalit iniwan nila ang unang pag-ibig. Ang pag-ibig kay Jesus na siyang pinanggagalingan ng buhay at lakas. Kaya nagbabala ang Diyos sa katagang, aalisin ko ang inyong ilawan. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang manatili ang ministeryong walang tunay na pag-ibig kay Jesus at sa kanyang mga tupa. Nangangahulugan na ang babala sa kanila ni Jesus ay hindi dahil sa maling aral, pagwaksi sa katotohanan, at maling doktrina, kundi dahil sa pagkawala o pagkakaputol ng ugnayan na pinanggagalingan ng buhay, lakas at kapangyarihan. Ito ang ibig sabihin ni Jesus nang tanungin niya si Pedro ng 3 beses sa katagang, Pedro, iniibig mo ba ako? Pakainin mo ang aking mga tupa. Ang pag-ibig kay Jesus ay may konkretong gawa. At ito rin ang kaparehong tanong sa bawat Kristiyano ngayon, lalo na sa mga binigyan ng impluwensya o pribilehiyo sa pamumuno. Kaya ang tanong, ang ginagawa ko ba ay dahil mahal ko si Kristo? O dahil nakasanayan ko na lang ang rutina?
Dahil hindi tinatanong ni Jesus kung gaano ka kasipag. Ang tinatanong niya ay kung mahal mo pa siya. Ang iglesia sa Efeso ay babala sa mga matitino, sa mga masisipag, matyaga, masigasig, at sa mga matagal na sa pananampalatayang Kristiyano na posible palang manatili sa gawain, maging kampante, maging komportable, ngunit ang totoo, iniwan ang relasyon o hiwalay na sa puno ng ubas na si Jesus. Alam man niya ito sa sarili o hindi. Subalit hindi ito ang pangunahing paksa sa mensahe ngayon. Maaring pag-uusapan natin ito ng hiwalay sa ibang pagkakataon ng may linaw at lalim. Kung bakit binalaan ni Jesus ang modelong iglesia sa Efeso na aalisin niya ang kanilang ilawan. Subalit ang magandang balita na hanggat may patuloy na paalala, maging ito man ay sa anyo ng personal na kapahayagan o sa anyo ng mensaheng kagaya nito sa iyong pagkakatagpo, may pagkakataon pang bumalik. Hindi ito isang random na scroll lamang. Hindi ka nadapa sa mensaheng ito dahil sa isang algorithm. Inaresto ng banal na espiritu ang iyong atensyon sa pinakasigundong pagkakataong ito para sa iyo. Dahil sinabi sa kanyang salita na siya ang Diyos na nagtatakda ng ating mga hakbang. At kung magkagayon, walang alinlangan na siya din ang Diyos ng algorithms. Dahil hindi natin kailangang hintayin na ang magsalita sa atin ay isang kilalang personalidad o isang taong hinahangaan natin, nakakausap sa pinakamalalim na daing ng ating puso. Ang Diyos sa kanyang maistratehiyang paraan ay gumagamit ng mga ordinaryo o random na mga tao, sitwasyon, bagay, o pangyayari, o kahit ang ating sirkumstansya o hindi komportableng sitwasyong kinalalagyan. Iyan ay kung nauunawaan mo na ang Diyos ay posibleng gumagamit o nagsasalita sa kahit sino at hindi limitado lamang sa isang hinahangaang leader o personalidad, sa church settings man o ministry online. Dahil kung magkaganon, madalas na mamimintis natin ang galaw ng Diyos sa ating buhay. At ang malungkot ay kung ang pagkakataon sa mga babala ay hindi na maaaring magpakita. Ibig sabihin na ubos na ang kanyang biyaya. Nangyayari ito kapag ang ating puso ay matigas at hindi tumatanggap ng pagwawasto, lalo na kung ang taong nagdala ng mensahe ay hindi natin gusto. Maaring sa ibang pagkakataon sa hiwalay na paksa, maaari nating pag-uusapan ang misteryo kung paano gumagamit ang Diyos at kung bakit hindi nasusukat sa estado ng isang tao ang paggamit o pagkakatawag sa Kanya. Bagkos, ipinahayag niya sa unang Korinto 1:27 na pinili ng Diyos ang mga mahihina at kahangalan sa paningin ng mundo. Layunin ng Diyos ang pagpili sa mga mahihina upang luwalhatiin siya, hiyain ang pangunawa at kataasan ng tao, at patutuhanan na ang kaligtasan ay nakasalalay sa kanyang dakilang kapangyarihan at hindi sa merito ng tao. Mga kapatid, bago ako tuluyang magtapos, nais kong sabihin ito ng may pagmamahal, na bagamat hindi tayo magkakasama sa isang lugar at hindi nagkikita ng pisikal, naniniwala ako na hindi ito hadlang upang tayo ay magkaisa sa espiritu. Sapagkat ang pagkakaisa ng bayan ng Diyos ay hindi unang-una nakabatay sa distansya, oras, o pisikal na presensya, kundi sa isang buhay na nananahan sa atin, si Kristo mismo. Kaya mga kapatid, saang panig ka man ng mundo naroroon, kung ikaw ay nananatili kay Kristo, ikaw ay kabilang sa kanyang bayan. Tayo ay bahagi ng isang malawak na sambahayan, isang pinalawak na espiritual na Israel, hindi sa pamamagitan ng pisikal na lugar, hindi ng mga itinatayong mga pader o hangganan ng bansa, kundi binubuklod ng pananampalataya, pananatili, at pagsunod sa Panginoon. At sa gitna ng ating pagkakaiba-iba ng kultura, wika, at karanasan, iisa ang ating ugat, iisa ang ating buhay, at iisa ang ating layunin, ang manatili kay Kristo at magbunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa pagkakaisang ito, ipagpatuloy natin ang pananatili, hindi lamang sa aral, kundi kay Jesus mismo. Sapagkat doon lamang tayo tunay na buhay, tunay na magkakaugnay, tunay na namumunga. At kung nais mong maging bahagi ng paglalakbay na ito, malugod kang tinatanggap, aking kapatid. At magkita tayo sa part 2, dala ang pagkakaunawa ng part 1, at bukas na puso sa patuloy na gawain ng Diyos.